Pero may mga ano, no, mga checkpoint daw na nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar. Pero pinapalampas. Pinapalampas. May mga checkpoint na nangyayari pero pinapalampas. Ayan. Dito tayo. Ayan. Okay. Ito ang air. Ito po ang itsura ng EDSA as of 2:30 p.m. As of 2:30 p.m., ang estimate ng number ng crowd is around 15,000. So, patuloy po na magdadatingan ng mga tao, walang alisan dito. I expect walang alisan dito because that's how INC does it kapag meron silang mga ganitong mga pagtitipon. Dire-diretso to, I think. And itong part na ito, itong lane na ito, I think this is White Plains, no? White Plains. Ayan. At itong parte ng EDSA, mukhang ano naman na, nagkakaroon na ng daluyan ng traffic dito, no, sa EDSA. The northbound and southbound, medyo gumagalaw siya, pero medyo mabagal lang. For those na pinipigilan, I hope you find your way para makarating dito. So it looks like gumagalaw ang traffic, it looks like dumadaloy ang traffic. Mag-ipon-ipon tayo, punuin natin ito, at ipakita natin yung ating dissatisfaction sa mga nangyayari. Ito naman tang si Bongbong, Diyos me, Marimar, 'di ba? Itong pagtitipon na to, walang pondo ng CIA. Organic ito. Ito ay matagal nang pinapanalangin ng mga tao. Yung mga kagaya natin na simpleng mamamayan lang, walang backer, walang connection and things like that. So, you cannot beat authenticity. Ayan. On the way pa lang po yung iba, sabi ni Jen Claro. Correct. Yung mga yung iba dyan na natatakot na baka kasi maharang sa checkpoint or to be fair sa ating mga kapulisan, pinapalampas nila. Kung meron mang mga checkpoint, pinapalampas nila. Pinapalampas nila at pinapapunta nila doon sa lugar. Ayan. Papunta ka po sa EDSA, sabi ni Jagwi. Nandito po ako ngayon sa Visayas. Pero wag kayong mag-alala, susulpot na lang ako bigla-bigla. Hindi natin pwedeng sabihin, baka madampot tayo. Ayan. Dahil gigil na gigil sila sa ating kagandahan. Nakahanda na daw ang Honolulu Airport para sa pagdating ni BBM. Grabe na ito. Nanonood nga ako sa YT channel mo, Miss Joey, pati sa FB din, sabi ni Mark Harris. Ikaw na. Ayan. Kung si Tatay Digong nanawagan mag-rally, sure lahat mag-rally. Kung umalis si BBM na papunta Canada, anong mangyayari? Sana ikaw matamaan ng hinihiling mo sa martial law. Ang karma mas mabilis pa sa last 4, sir. Ayan. Sino ba yung humihiling ng martial law? Ayun. Okay, napakasimple lang nitong napakasimple lang nitong pagkilos na ito. Mananahimik ka dun sa flood control scandal. Tatanggapin mo na lang na mag-move on na lang tayo sa flood control. Tatanggapin mo na lang na ang daming mga kababayan natin ang namamatay, nalulunod sa baha, nasisira ang ari-arian. Tatanggapin mo na lang na ganyan na lang tayo taon-taon. Something has to be done. 'Di ba? Sana tapusin na nila ang paghihirap sa bansa, ituloy na nila. Sana pababain ang mga magnanakaw. Ayan, yes, mag-speech ka rin, Ma'am Joey, minus the PI. Sabi ni Makita. Hindi tayo sure dyan. Naka-speaker ka daw. Hindi tayo sure dyan. Hindi tayo sure dyan, hindi tayo makakapagmura. Ayan. Pwede ba yun? Punta si VP Sara dyan, tapos panumpain siya na ang Pangulo. I think if there would be enough people to really paralyze the kung darating tayo doon sa ganung point, na maparalyze yung traffic, walang galawan, talagang maybe 1 or 2 million people in EDSA, possible. Pero nagko-comment kasi sa yung sinasabi nila na ano daw ba ang tawag dito, ang ganap, ganyan, parang magrarally-rally tayo, pabababayin si Bongbong, sino magiging presidente, si Inday, malamang. Ayaw mo sundin yung konstitusyon? Ayaw palang sundin yung batas eh. Sino gusto niyo maging presidente? May pag bumaba si Bongbong, si Inday ang presidente dyan, siya yung vice president eh. Diba?
Sus, ganyan sila magsalita na mag-move on sa flood control kasi kakampi nila may kasalanan. Kapag Dilawan, Pulawan, Pinklawan, NPA na perwisyo dyan sa flood control, di sila maka-move on. Selective. Correct! Ate Joey, sabi ni Neo, gusto ko sana pumunta kaso nilalagnat ako. Hu. Neo, pagaling ka muna. Ilang araw naman to. Dito ka muna sa social media. Magaling makapagbarda to si Neo na to. Barda tayo sa social. Bardagulero talaga to. Pushback kung pushback. Kailangan ka namin bilang social media warrior. Ayan, okay. So sa mga nagtatanong, ano ba na pwede natin gawin sa mga OFW natin? Ayan, Adrian Pascual posted na, baka pwede tayong mag-no remittance dyan, di ba? Show all the disgust that you have, all the dissatisfaction that you feel. Communicate it clearly to this administration. Ngayon, yung mga suportado ang gobyerno, explain nyo sa amin, putang ina, paano tayo magbe-benefit pag hindi natin pinag-usapan yung flood control? Explain nyo sa amin, mga putang ina nyo. Diba? Paano tayo magbe-benefit kung walang mananagot sa flood control corruption? At pagdating dito sa flood control corruption, wala kami problema lahat. Tamaan ko sino gustong tamaan. Tamaan ang lahat ng tamaan na talagang may ginawang mali. Wala kaming pake. Kaya nyo magkaroon ng ganyang call? Kaya nyo magkaroon ng ganyang call? Flood control investigation tayo. Tamaan ang dapat tamaan. Kaya nga si Loren Ligarda, nung niretract yung ng Brave 18 yung maleta niya, nagtataka kami eh. 'Di ba? Ang gusto namin, hindi, dapat nagharapan si Loren Ligarda at yung mga Marines. Para nagkakwentas klaras tayo dito. Ano exactly ang participation ni Loren Ligarda sa malitahan? Ganun kami mag-react. Ganun kami maghanap ng katotohanan. But of course, at the same time, na-appreciate namin yung mga pinagagagawa ni Loren Ligarda. Hindi niya pinigil ang flood control investigation. Hindi niya pinigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Diba? Sabi ni Just Breathe, Joey, on the way mga friends ko, isang truck sila at naghahakot pa. Yun daw sabi ng leader nila sa Italy, lahat na daw, kung pwede, sumama. Yung iba nag-absent na sa work. Sige lang, go lang. Okay. Of course. Maganyan ko lang. Okay. Ayan. Hindi kami papayag ng move on na lang sa flood control scandal. Move out sila sa Malacanang, ang gusto namin. Sabi ni Eya Motion. Nakikinood lang po kami dito sa Cebu. Pero support kami sa isinusulong nyo. Ingat lahat. Correct. And pushback po tayo, no? Yung mga, ano ba yung mga threat na maaaring mangyari? Ano ba yung mga kalaban natin? Kalaban natin dyan, the mainstream media is going to downplay this. The mainstream media is going to make it appear that, selfish interest lang ng iglesia to. Nagrarally lang sila for the sake of magrally sila, ganyan-ganyan. Kasi gusto nila suportahan si Marcoleta. Ganon. I think if you do not understand the dynamics of INC, kasi di ba parang ang feeling nila, si Rolante Marcoleta kasi is supported by INC. Okay? But a lot of people do not know that Rodante Marcoleta has no control of INC. Hindi kayang diktahan ni Marcoleta kung ano ang gagawin ng INC. Ang INC sinusuportahan ang politika ni Rodante Marcoleta, but Rodante Marcoleta do not call the shot sa INC. Sa history ng INC, lagi talaga silang metalak sa mga social issues. Ilang beses na nag-stage ng rally ang mga yan eh. 'Di ba? Many times ka, hindi ko naintindihan yung pinaglalaban ng INC. But later on, I understand because of talking to a lot of INC members as well, na ina-explain nila exactly kung ano yung mga position nila sa mga certain political issues. INC really, got my respect doon sa consistency nila sa kung ano man yung pinaglalaban nila throughout the years. And I think the call of INC this time around is very simple. Ano yung tama? Ano yung dapat gawin? Ano yung makabuti para sa bansa? At ang makakabuti sa bansa ay pag-usapan natin at hanapin natin ang lahat ng putang inang responsable sa nakawan dyan sa flood control project na yan. I spoke to some congressmen. Ang sabi nila, alam mo Joey, ang problema kasi, totoo naman yan eh. May mga nakawan talaga, may guarantee talaga yan ng mga congressman, ganyan. Pero ang problema kasi, wala daw talagang paper trail. Walang paper trail. Okay? Anong ibig sabihin nito?
Ibig sabihin nito, napakalaki ang magiging role ng mga witnesses at ng mga whistleblower sa pagdiin sa lahat ng mga magnanakaw. Ganun ka-importante, kaya dapat hindi mo basta-basta shutdown yung 18 Marines. Hindi mo basta-basta shutdown yung mga taong nagsasalita tungkol dito. Kasi itong mga nagsasalita na to, makakapagbigay sila ng lead kung ano yung katotohanan at hindi. 'Di ba? Sabi ni anti-bullying, JIL ako, pero mas pumpanig ako sa INC dahil sa paninindigan nila about corruption. Sa mga taga Cebu, wait lang tayo ng go signal from ISO group sa Capitol grounds tayo. Yes, and nagkakaroon na ng pagtitipon, nagkakaroon na ng nagkakaroon na ng gathering at ng organization sa iba't ibang parte ng Pilipinas. I think CDO is starting to assemble as well. Nagsa-start na mag-assemble ang Cagayan de Oro. I haven't heard kung meron ng organization meron nang nag-organize sa Davao City, wala pa ako naririnig. Cebu, ito na ang Cebu, nagparamdam na sila, ginalaw na nila ang baso, and I hope in other location. Ngayon kung magkakabarkada kayo, pamilya kayo, isang angkan kayo, yung mga kababayan natin abroad na nakita-kita, baka pwede kayong mag-reunion dyan, at magsama-sama, gumawa kayo ng placard ninyo, mini rally sa inyong mga bakuran, picturean nyo ang sarili ninyo, i-flood natin ang social media, let us make our presence heard. You know what? Yung rally nung kay PRRD, nung kinidnap si PRRD nung March 11, the rally that ensued after that, up until nung birthday ni PRRD, pinilit nilang i-downplay. Nabura pa nga yung account ko, nabura pa yung page ko because of that. Dahil pinagpo-post ko talaga lahat ng mga rally na kinundak ng mga kababayan nating OFW, lahat ng mga kaibigan natin at mga kapanalig natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So we have to make sure na if you would be able to see any movement, na any act ng pagsuporta dito sa pagkilos na ito, i-post ninyo, ipakalat ninyo through Messenger, i-PM ninyo sa mga kakilala ninyo, okay? Sabi ni Tomo, this is from a legit source, may checkpoint somewhere in Clark to Manila, but the PNP cleared them to go. At ito pa, one of the poli na palalagpasin namin kayo, wag nyo kami i-video, lumaban kayo. Sabi ni Tomo that she JPN. Correct. Kaya sana yung mga guys, yung mga nagdadalawang isip dyan na pumunta sa EDSA, pumunta kayo. Gumagalaw ang EDSA, medyo mabagal lang. May mga checkpoint, pero dumadaloy ang traffic. Okay? So all you need to do is to get on that van at magpunta kayo sa EDSA. So yung mga iba kasi nagsasabi, pinipigilan na, pinapa-turn around, ganyan-ganyan, ine-escortan pa uwi, or things like that. Siguro merong mga ganon, no? Pero mas marami na ngayon na nagre-report na pinapalampas nila. They let them pass. So pumunta na po kayo. Huwag na po kayong matakot, sama-sama tayo dito. Wala pong kulungan na kayang i-accommodate ang 15,000 na tao. Sabi ni Jel Angeles, Miss Joey, papunta na kami ng EDSA, inaantay namin ibang kasama matapos work, nasa 100 plus din kami, manggaling dito North Caloocan kahit ilang araw pa yan. Kakampi natin, sabi ni Tomo, Dachi, kakampi natin mga uniform personnel, guys, trust us, nakalagpas din kami ngayon lang. Correct. Sa totoo lang, guys, yung mga men in uniform na nakakasalumuhan natin sa kalsada, malaki ang chances na kakampi natin yung mga yan. Okay? There is no reason para i-attack sila. There is no reason para magkaroon ng violent encounter with them. Yung mga pulis na nandito sa mga lugar na ito, yung mga men in uniform na nandito sa mga lugar na ito, I am telling you, nakikisimpatya yan. Hindi rin yan masaya sa nangyayari ngayon. So all you need to do is to gather strength, gather courage, and join the fold. Ayan. Sabi ni Just Breathe, Joey, please don't end this live. Dito tayo, update sa mga ganap, please po. Yes po, dire-diretso tayo dito. Ayan. Tingnan natin kung ano nagaganap sa EDSA ngayon, Ayan. Tingnan natin kung anong ganap dito ngayon. Sa transparency
accountability, justice, and peace. Kaya sa pamamagitan ng ganitong mapayapang pagtitipon ay inaasam na pagkakaanib sa iglesia na at maging ng mga Pilipino na nakikipagkaisa dito na makakamit ng bansang Pilipinas ang katarungan. At kaugnay niyan, meron tayong nakapanayam na inikaanib sa Iglesia ni Cristo at nagpahayag siya ng kanyang saloobin ukol sa ginawa niyang pagdalo dito sa pagkakataong ito. Narito ang aming panayam sa kanya. Bilang content creator po ay hindi lang naman sa content yung ginagawa namin kasi gusto rin namin sumali kahit kanino po, lalo-lalo sa ginawa ng Iglesia ni Cristo po ngayon. Ako po, hindi po talaga ako Iglesia ni Cristo. Ako po isang Katoliko, pero sa nakikita ko po, talagang sobrang solid po na ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga ganitong klase ng paglaban or pagsuporta sa mga paglaban sa ginagawang ng ating administrasyon ngayon na sa korupsyon or sa kahit na anong ginagawa nila pagbaluktot sa batas sa mga taong nakikipaglaban sa katotohanan pero binabaliktad nila, yun ang kinakasuhan nila. Sa halip na yung may mga kasalanan pero ang ginagawa po nila is yun ang mas pinapakawalan nila. So yun po. Nakikipaglaban po ako para sa bilang isang Pilipino, hindi na to tungkol sa relihiyon. Ito po ay tungkol sa atin, sa future ng ating mga anak, apo, na sana magkaroon ng maayos na magkaroon ulit ng maayos na sistema ang ating bansang Pilipinas. Isa lamang si Manolito Ornedo sa napakarami kababayan natin na nagpasya pumunta dito at makasama ng karamihan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging sa makarami pang mga tao, mga kababayan natin ay naanawagan din sa marami pang mga kababayan natin na sana makapiling natin sa ganitong malayang pagtitipon, mapayapa na pagtitipon para makamtan ang katarungan. Yan lamang ang aking bahagi. Ako po ang kapatid na Albert de la Cruz Jr. para po sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming kapatid na Albert. Balikan natin ang live report ni kapatid na Jem Barzaga na naroon pa rin ngayon sa EDSA. May mga nakausap at nakasama sila na nakipagkaisa rin sa mga nagdaang rally. Bakit nga ba hindi sila napapagod magpahayag ng damdaming kapatid na Jem? Ayan, balikan po natin si kapatid na Jem Barzaga. Magbabalik po ang INC News Special Coverage. Ito ang tinig ng nagkakaisang bansa, pananagutan ng angat ng bawat isa. Sana'y ating makamtan ng kapayapaan para sa kaunlaran. Dapat ay Kaya tawag dito, panoorin lang natin yung video ni Kong Leviste. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Panoorin lang natin yung video ni Kong Leviste, care of Kababayan PH page. Ayan, i-follow nyo po siya kung hindi nyo pa po na-follow, no? Si Kong Leviste, nagsalita siya kanina, I think nauna siya before si Senator Alan Peter Cayetano. So pakinggan natin si Kong Leviste. Sa lahat ng mga Batanggenyo! Kasalukuyang kongresista ay nasa rally. Pero ano ang gusto nilang gagawin ng kongresista? Magpakasya na lang. Magdalo sa mga rally katulad nito ay trabaho ng mga kongresista para mapakinggan natin ang tunay na pakiramdam at pananaw ng ating mga constituents. Ako po ay narito, hindi na po din. Napansin ko napakarami ang mga Batanggenyo na narito at iba pa sa atin ay galing sa unang distrito ng Batangas. At kayo ang unang mga nagsabi sa akin na pumunta dito ngayong araw. Dahil kahapon pa, may mga nag-message sa aking Facebook kung sama ka sa EDSA People Power Monument. Kaya salamat sa inyong imbitasyon. Pero para hindi sabihin na
na tayo ay nagarami lang na walang solusyon. Nais kong pakita sa sambayanan, tayo dito ay may mga solusyon. Kaya nga, tayo ay narito dahil nakikisa tayo sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na ipagpatuloy ang flood control investigation. Tara sinasabi na wala tayong ebidensya. Pero lahat na ng ebidensya ay pinakita ni Senator Dante Marcoleta at ang ibang mga testigo sa mga ginanap na Blue Ribbon Committee hearings. Pinakita sa ating ikaw ngayon ang mga kasama ang mga resibo ng mga mali-mali ng pera na pinamahagi mula sa pondo ng flood control. Sa Kongreso, marami ang may kaalaman tungkol sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Pero takot lamang na magsalita. Sa Senado, marami ang mga nagpahayag na sila ay may first-hand knowledge sa korupsyon sa DPWH. Ngunit, kahit napakarami na ang mga lumabas na ebidensya tungkol sa korupsyon sa DPWH, inutol ang mga na-schedule na flood control hearings ng Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta. At matapos nilang pinutol ang mga flood control hearings, ang mga nag-iimbestiga ay sila pa ang kinakasuhan. Kaya yun ang naging last straw. Kaya marami sa atin ay narito ngayon. Ngunit para sa mga nagsasabi na tayo ay walang ebidensya at tapos na ang panahon ng flood control at move on na tayo sa ibang mga bagay, tayo po ay nagkikisa sa panawagan ni Senator Marcoleta na ituloy ang hearings sa Senado at nagtatayo din ako ngayong araw ng resolusyon para simulan muli ang mga investigasyon tungkol sa flood control sa Kongreso. Hindi ko alam kung bibigyan at kahilingan na simulan muli ang mga investigasyon dahil baka maraming mga matatamaan dito. Ngunit hindi sila pwedeng magpahayag na pinakasuhan nila ang mga may kasalanan habang ang mga iba na obvious naman na may kasalanan ay hindi pinakasuhan at hindi nila sisimulan man ang flood control hearings. Anyway, ayan, sila nagwagan si Congressman Leandro Leviste na buksan ulit ang probe sa flood control. And dapat lang, no, putang ina nyo, dami yung ninaka, walang mananagot dyan. Okay lang kayo, okay? Anyway, I would just like to, I'm so sorry, ayan yung, bakit yung, ano ko, lumalabas yung messenger ko. Sorry, ayan, okay. Anyway, ang mga DDS, merong mga tent malapit sa area ng pagtitipon. Ayan. Andito sila. Nakita ko si Ma'am Femi. Ay, nako. Ayan. Eto sila, si Bubblehead, si President Duterte Bubblehead, si Kuya Jordan. Si Kuya Jordan yan eh. Ayan. So may mga tent din, yung mga Duterte supporters, no? Nagawa na sila dito. May mga location. Ayan, okay. So, ayan, may mga tent sila, may mga silungan sila, pwede tayo magsama-sama dyan para doon sa mga Duterte supporters na gustong pumunta sa rally. Guys, puntahan lang natin very quick yung post ni Attorney Vista kasi isa sa pinupukol nila na issue laban kay Senator Rodante Marcoleta ay yung kanyang eto nga, ka-arrestuhin na raw siya because of plunder di ba? Okay, so basahin lang natin para malaman rin ng lahat. Tama ba talaga yung ginawa kay Rodante Marcoleta? Kinasuhan siya ng plunder. Okay? Kinasuhan siya ng plunder. Attorney Vista is former ombudsman prosecutor, no? He knows his stuff. And basahin natin yung kanyang sinulat para dagdag kaalaman for everyone. Sabi ni Attorney Vista, ayan, the Marcoleta case can campaign funds support plunder. Kasi sa mga hindi nakakaalam, bakit ba nila kinasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta? Kasi si Senator Rodante Marcoleta, di ba meron siya show yung Saganang Mamamayan? Alam niyo naman to si Marcoleta, zebrang daldal, di ba?
kwento ng kwento, ganyan-ganyan. So ngayon, naikwento niya doon sa kanyang live na noong na-out na siya sa Congress, tinanggalan na siya ng committee membership, committee, chairmanship, vice chairmanship, yung mga position sa mga committee, tinanggalan na siya. Kasi nga, dahil tumayo siya nung ginigipit si Inday Sara dun sa budget niya. 'Di ba? Mega ko datong si Senator Marcoleta na parang anong ginagawa niyo dito? Ano ba to? Ano na bang policy ng Congress? Tatanggalin na ba natin ang parliamentary immunity, ng parliamentary courtesy ng Vice President pagdating sa pag-evaluate ng kanyang budget, etc. etc. So napikon sa kanya yung iba kasi nga parang Senator Marcoleta was trying to, put the House in order dahil hindi naman talaga fair yung treatment na ginawa ng House of Representatives especially no 19th Congress. Hindi naman talaga tama yung ginawa nila kay Inday Sara. Senator, then Congressman Rodante Marcoleta stood up and spoke about it of what ought to be done. So syempre, kinabadrip yan ng ano ka ba, Joey? Sobrang daldal ni Sen Marcoleta. Hindot ka, walang ganyan sa amin. Oy, sabi ni ay, madaldal naman talaga si Senator Marcoleta at gusto ko yung daldal niya. Bogoyski, wag kang balat sibuyas dyan. 'Di ba? Kaya nga nila gustong patahimikin si Senator Marcoleta kasi ang daldal niya. At yung daldal niya, tama. 'Di ba? Huwag masyadong sensitive, Bogoyski. Ayan. So ngayon, ang tawag dito, ikinabadrip yun noong 19th Congress, noong leadership ng 19th Congress, tinanggalan si Senator Marcoleta ng committee membership. Okay? Tinanggalan siya ng mga committee membership. And itong moment na to, ito yung sinabi ni Senator Marcoleta noong nagkaroon siya ng show sa Ganang Mamamayan. I think senator na siya niyan nung sinabi niya yan. Sabi nga ni Senator Marcoleta, 1 year before the election, may mga lumapit sa kanya. Dahil nga, marami naman talagang nabilib kay Senator Marcoleta nung ginawa niya yung tama it's very convenient na mag-full kampi na lang siya sa administration. But it didn't happen. Nanindigan siya sa tama. Okay? To the ire of Malacanang. Ayun. So if daldal is bad, then lead to lapid is good. Potang ina. Ayan, nabadrip na si Just Breed. Ayan. Okay. Yes, daldal is good. Daldal with substance is good. The daldal of Senator Marcoleta is the kadaldalan that we need. Diba? Yan ang kailangan natin. Kaya ka pinapatahimik si Senator Marcoleta dahil ang daldal niya At yung daldal niya may bigat. Ngayon, okay, fine. Sabi ni Senator Marcoleta, merong lumapit sa kanya na dalawa na nag-offer sa kanya na tumakbo siya, na nag-encourage sa kanya na tumakbo siya for the 2025 election as senator. Kasi nga, pinagtutulungan na siya sa Congress di ba? Pinagtutulungan na siya sa Congress. And so, he accommodated itong mga request na ito. So, ang punto ni Senator Marcoleta, kaya niya kinwento yun, is this. May mga gustong magpatakbo sa kanya as senator. May mga tao na gustong magpatakbo sa kanya as senator. Okay? Tinanggap niya ang campaign funds, pero without any strings attached. Yun yung ina-explain ni Senator Marcoleta doon. May mga gusto magpatakbo sa akin, ganyan-ganyan, tinanggap ko. Pero in the course of pagtanggap ko ng mga campaign funds na yan, tinatanggap ko to. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggap ko tong mga donasyon ninyo sa kampanya ko. Kailangan pagbayaran ko kayo ng something. 'Di ba? Yun yung punto ni Senator Marcoleta. Kaya niya shinare yung kwento na yun doon sa Ganang Mamamayan. So ngayon, ang Malacanang, ang BBM administration naman, at yung mga galit kay Marcoleta, galit sa mga ginagawa ni Marcoleta, at galit sa Independent Senate. They took it against Marcoleta saying na, tumanggap ka ng pera, kineso, ganyan-ganyan. Magkalinawan lang tayo. Una sa lahat, hindi mo bawal tumanggap ng campaign funds. Kung ikaw naman ay talagang nag-file ng COC at tumakbo ka naman talaga sa eleksyon, wala pong krimen na nangyari dyan. Unless, of course, you accepted campaign donation at hindi mo ito i-declare sa iyong SOSE. Okay? So ngayon, tinanggap ni Senator Marcoleta yung campaign funds and nagkaroon ng pagpa-file ng SOSE sa COMELEC. Ginawa naman yun ni Senator Marcoleta. In fact, itong issue na
na to, hindi to first time na nilabas ng mga hunghang labang kay Senator Marcoleta. Senator Marcoleta already explained, actually nagpunta na ako sa Congress. In-explain ko na to sa kanila. Kaya nga hindi natuloy yung kaso ko sa sa COMELEC Kaya nga hindi nila ako natuloy nakasuhan doon kasi naipaliwanag ko ng maayos Okay, ngayon, dumating na yung Independent Senate led by Alan Peter Cayetano. At dito, very, very important ang context. Kinasuhan nila si Jinggoy, pinakulong nila si Jinggoy. Tinakot nila ng kaso si Chis Escudero, Joel Villanueva, nanginig, bumaliktad. Tinakot nila ng kaso ang magkapatid na Villar, okay, hindi pa bumabaliktad, atin pa yung mga yan, okay? Biglang magiging state witness sa Bunuan at alam natin kung saan papunta yan. Malaki ang kutob ko na ang pagiging state witness ni Bunuan ay papunta sa pagtuturo kay Alan Peter Cayetano. Yun yan. Okay, ngayon, gusto rin nilang dalihin si Marcoleta. At gusto nilang dalihin si Marcoleta dahil sa campaign funds. Number 1 si Lacson na galit sa Marcoleta kaya siya ang nag-udyok sa COMELEC. Ayan. So ngayon, gusto nilang dalihin talaga si Marcoleta. Gagawin na nila to noon nung bago lumindol. Gagawin na nila. Hindi nangyari. And I think it's because of the lindol that happened sa part din ng Malacanang, parang sobra namang gago kung nagkandalindulan na sa Mindanao pagkatapos mag-aaresto pa kayo for political reasons. Yung sabi ng may mga nagko-comment na ito yung pinaka nakakadiring Pilipino na parang iniintay ko ang panahon na nakakulong na si Marcoleta ganyan. Alam niyo sa totoo lang, wala akong problema ikulong niyo si Marcoleta kung may valid grounds. Pero kung magkukulong kayo ng tao for political reason, putang ina nyo. 'Di ba? Ikukulong niyo si Senator Marcoleta kasi meron talaga siyang ginawang mali or meron talaga siyang kasalanan. Wala problema yun. In fact, ganun rin naman si PRRD Sabi nga ni PRRD, kukulong niyo ako. Wala akong problema, ikulong niyo ako. Pero kasuhan niyo ako dito sa Pilipinas. Establish ninyo yung talagang mga acts na ginawa nila na talagang kaparu-parusa. Pero huwag tayong magaguhan dito. Yung ginawa ninyo kay Rodante Marcoleta at sa iba pang mga senador, those are politically motivated. 'Di ba? Those are politically motivated. So anyway, eto na nga. Basahin natin to dahil I think this is very important, especially when explained to everyone kung bakit mali ang ginagawa nila kay Senator Marcoleta. Sabi ni Attorney Vista, recent reports state that the Office of the Ombudsman is preparing to file a plunder case against Senator Rodante Marcoleta over an alleged 75 million campaign donation connected to the 2025 senatorial elections. Report further suggests that the underlying offense is being considered is indirect bribery. Mga tanga pala kayo ng taon. Kung indirect bribery ang pagtanggap ng campaign funds, di dapat lahat na tumanggap ng campaign funds, kayong mga putang ina ninyo, election nga last year, dapat kasuhan nyo din. Diba? O ba't si Marcoleta lang pinatitripan ninyo? Diba? This raises a serious legal question. Can campaign funds support a plunder charge if the predicate crime is indirect bribery? Ito kasi yung problem, no, kapag talagang binendalo na nila ng bonggang-bongga. Pag binendalo nila ng bonggang-bongga, lahat ng kandidato makakatanggap ng campaign funds. Or nakatanggap ng campaign funds. Kung ang argument natin ay nakatanggap ka ng pera and that is indirect bribery, then you should have filed a case doon sa lahat ng mga nakatanggap ng campaign funds. Unahin niyo si Isko Moreno dyan. Diba? Ang daming dineclare ni Isko Moreno na campaign funds na na-convert into income Diba? Hindi ba dapat yun yung unang-unang badge dyan? Dapat ganun. Ayun. Okay. A close reading of the law show why Fury is legally defective. Okay, sa mga nagtatanong kasi dyan, na parang, paano ba namin nasasagutin yung mga sinasabi na tungkol kay Senator Marcoleta? Yeah, this is a very, very good, very, very good explanation kung paano kayo magpupushback doon sa mga nangwawalang hiya sa mga senador na talagang pinaglalaban ang ating, ang kapakanan ng mas nakararami katulad ni Senator Rodante Marcoleta dahil grabing pabababo yung ginagawa sa kanya. Okay. Plunder requires a predicate crime. Okay? So, ang sabi dito ni Attorney Vista, ang plunder daw kasi, kailangan ito ay may predicate crime. Ibig sabihin, merong dapat na mga krimen na nakumit
at itong mga krimen na ito yung magbibigay ng laman doon sa kasong plunder. Okay? Under Republic Act 7080, plunder is committed when a public officer amasses, accumulates, or acquire ill-gotten wealth amounting to at least 50 million through combination or series of overt criminal acts. So, yung predicate crime doon, yung way mo, yung criminal act na ginawa mo, series, combination, or whatever, na kapag pinagsama-sama mo yan, mahigit magto-total sa amount na 50 million ang ninakaw. Ganon. The 50 million amount is important, but it is only a threshold. It does not create plunder by itself. The prosecution must first prove that the wealth was acquired through one of the unlawful acts listed in plunder law. So, ibig sabihin, bago ka makasuhan ng plunder, kailangan muna ma-establish kung ano yung predicate crime. Okay? So, hindi porket meron tayong pinag-uusapang 50 million pesos dito, hindi ibig sabihin nun automatic plunder na yan. Yung 50 million is a threshold for the crime to qualify as plunder. Pero aside from 50 million, kailangan mong i-prove ang predicate crime. This means that if Ombudsman theory is that the 75 million was acquired through indirect bribery, then indirect bribery must first be proven. If indirect bribery is not proven, the plunder charge has no legal foundation. Very, very important yung sinabi dito ni Attorney Vista. Kung ang sinasabi ng Ombudsman na nagnakaw, nagplunder ng 75 million, si Congressman Marcoleta, through indirect bribery, ay, bigyan kita ng pera, pero kailangan kampi ka sa amin, ha? Yun yung indirect bribery eh. Yung gusto mong meron kang ipagawa kay Senator Marcoleta, sabihin na natin na sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano exactly yon, pero binigyan kita ng pera for a consideration. Kailangan muna nilang patunayan yon. Okay? So, inisa-isa dito ni Attorney Vista yung elements ng indirect bribery. Under Article 211 of the Revised Penal Code, the elements of indirect bribery are: the offender is public officer, the offender accepts a gift, the gift is given by reason of his office. All these elements must concur. If even one element is absent, the crime does not exist. In Marcoleta issue, the legal weakness lies in the third element. Okay, so sa opinion ni Attorney Vista, yung number 3 dito, the gift is given by reason of his office. Campaign funds nga eh! Di ba? Hindi pa niya hawak yung opisina. Ayan, the meaning of by reason of his office. The phrase by reason of his office means that the public office itself must be the reason why the gift was given. The donor must be motivated by the authority, influence, or official function attached to the office. The office must be legal cause of the transfer. This is the heart of indirect bribery. Without this element, the law cannot punish acceptance of gift under 211. Kung kunwari bibigyan ko si Senator Marcoleta ng 5 piso in consideration of him running for the 2025 election, may pinag-uusapan na ba tayong opisina doon? Hindi nga tayo sure kung mananalo siya o hindi. Diba? Hindi nga tayo sure kung mananalo siya doon o hindi. Hi, Attorney Neil Abayon! Nandito na si Attorney Neil. Hello, hello! Ayan, si Attorney Neil galit na siya. Pag napapanood ko yung vlog ni Attorney Neil. Sabi niya, kinakabadrip ko talaga sa lahat yung mga pa-virgin eh. Tawan-tawa ako. Ramdam na ramdam ko yung galit ni Attorney Neil doon. Ayun. Okay. Campaign funds are given by reason of candidacy. Okay? Campaign contribution are fundamentally different. They are given to support election activities. Their purpose is to fund advertisement, rallies, campaign, logistics, and other lawful political activities. The reason for the donation is not the office. The reason is campaign. The money is given because the person is running for office or seeking re-election. This makes the transaction electoral in character. Alam niyo, ito yung isa sa mga reason kaya talaga namumura ko yung mga putang inang nambabalahura ng ng batas eh. Yung meron kasing ako nakabardagula sa comment section, sabi gano'n. Pag nakulong ba si Senator Marcoleta, ilang week kaya yung dadalhin niya? Sabi gano'n. Sabi ko, putang ina ninyo, bago niyo ipakulong si Senator Marcoleta, ayusin niyo muna yung legal basis ng pagpapakulong ninyo. 'Di ba? Nasa stage mo si Attorney Neil. Teka. Punta tayo kay Attorney Neil. Teka, dito tayo. Wait. Hindi tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Ayan. Okay? So yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan,
wala pong question Sorry, akala ko nandito sa live si Attorney Neil. Nandito pala siya, nagsasalita siya. Let's listen to him, ha? tayo dito. Majority po yung panalo. So ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yon. Iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila. Kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo nung majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin. Hindi dapat may selective justice. At hindi dapat na pag sila yung gumawa, tama, pero tayo mali. Hindi dapat ganun. Diba? So in simple terms po, yung minority, we should be given the right to fully participate in the democratic process. So ngayon, pag titingnan po natin yung mga senators, ano po yung obvious or napapansin ninyo sa mga senators nating minority? O sige po, open po muna tayo ng payong kasi may blessing from the skies para po hindi kayo magkasakit. Okay, so going back po to the discussion natin, kung titingnan po natin yung Senado ngayon, yung minority, yung opposition, ano po yung common denominator sa kanilang lahat? Puro may kaso. 'Di ba? Halos lahat na lang may kaso. At ngayon nga po, 'di ba, si Senator Marcoleta kakasuhan daw po ng plunder. So yun yung common denominator pag minority. So ano po ba yung possible na pwede nating itawag sa ganyang situation na yung minority lang lahat may kaso, pero yung majority wala? Bendalo? Aside from Bendalo po, we can call that as political persecution. Kasi kung titingnan lang natin, di ba, minority lahat, ubos ng kaso, majority ang babait. Ang galing naman. Mga good boy, Judeng majority. Motoo mo, good boy majority tanan? O, di ba? So pag ganyan po, na nagkakaroon ng political persecution, pinapatahimik, sinasilence, inaapakan yung minority, ang posible pong consequence kasi niyan, mawawala ngayon yung opposition sa demokrasya, yung minority. So pag nawala po yung opposition sa demokrasya, ano po ang epekto? Hindi na po tayo democratic country niyan. Kasi wala nang nakakapengol sa kanila wala nang nakakasalita. Alam niyo ano po yung mangyayari sa Pilipinas pag walang minority or opposition? We will become an authoritarian government. Naintindihan po ninyo yun? Kung hindi nyo maintindihan, in simple terms, magiging dictatorship po yung Pilipinas pag walang minority, walang opposition. So, pag dictatorship po tayo, papayag po ba kayo nun? Hindi po talaga dapat tayo pumayag kasi that is unconstitutional, illegal po yan. Kasi ang nakalagay po sa Section 1 of Article 2, the Philippines is a democratic state. Hindi po nilagay doon the Philippines is an authoritarian or dictatorship state. Kaya hindi po dapat pinipolitically persecute, inaapakan, sinasilence yung opposition senators, including your beloved senator, Senator Dante Marcoleta. Hindi po dapat ganun yun. Kung gusto po ng majority matalo yung minority, they should do it in the constitutionally allowed ways, which is via election process. Di ba panahon po nila PRRD, ano nangyari nung 2019 election if I'm not mistaken? Di ba yung opposition senator nun, diretso saan sila nga nun? O diretso Inodoro. Pero dinaan po nung group nila PRRD via the electoral process. Hindi nila kinasuhan ng kinasuhan, hindi po nagkaroon ng political persecution. Parang hindi nyo naman maintindihan bata. Diba? So yan po yung first aspect ng Republika na. And gusto ko po talaga sana ma-instill yun sa inyo kasi yung constitution natin, yan po yung nagpapatakbo talaga ng Republika ng Pilipinas. That is the very foundation of a country. So kung wala yung constitution natin, edi yung naghari-harian na lang yung mga tao. Hindi po pwede yun, di ba? Hindi tayo papayag doon. So ngayon, doon po papasok yung second aspect ng form of government ng Republika ng Pilipinas, which is the Philippines is also a Republican government. So ano po ibig sabihin ng Republican? Ibig sabihin po niyan, yung government functions po natin tumatakbo via the leaders na mga pinipili po natin.
Okay, via the electoral process. So since tayo po ang pumipili sa kanila, ano yung trabaho natin? Hanggang pili lang ba? Hindi, di ba? Meron din po tayong obligation na i-call out, panindigan, kung hindi na tama yung ginagawa nila. Di ba? Yan yung essence ng Republican government. At yung second sentence po ng Section 1 of Article 2, nakalagay kasi dyan, government authority emanates from the people and all sovereignty resides in us, the taong bayan. Diba? So yung trabaho po natin, after natin sila piliin, bigyan ng chance magsilbi, magserbisyo, pero puro bendalo pala yung trabaho, kailangan natin i-call out sila. Hindi po tayo dapat manahimik. Duty po natin yon as citizens of the Republic of the Philippines. Klaro? Okay. So ngayon, going back lang po dun sa political persecution angle. Ang masasabi, kaya ako po isang rason, ito personal opinion ko lang po, personal observation. Kaya ako po nasasabing political persecution nangyayari kila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and some senators. Kasi di ba may ilang senators na nasa minority or nasa grupo nila Senator Alan lang lumipat sa kabila. Eh di ba yung statement dati nila ombudsman, hinug na daw yung kaso. Di ba? Hinug na. Pero alam niyo po yung pinaka-latest development? PI ulit. PI. Meron pa daw. Uulitin nila yung preliminary investigation. PI Basically parang ano po, bumalik sila sa step 1, imbestigahan ulit. Yes. So yung masasabi ko lang, ito, opinion ko lang naman to, free speech ko to eh. Parang ano po, mahirap yung paghinog tapos bumalik. 'Di ba? Tingin ko ano yun eh, hinog tapos nabulok tapos naging bagong prutas. Ngayon, baka naging ano na, balimbing na prutas, 'di ba? Yan po yung delikado diyan eh, pag nasasobrahan sa hinog eh. 'Di ba? So biglang yun, tumahimik, napunta na sa majority, biglang ulit yung preliminary investigation. So yan yung isang reason, kaya yung observation ko lang po as a ordinary member, parehas naman po tayo. Ako po hindi ako politiko Hindi ako politiko, wala po ako sa government. I am simply a private citizen, katulad po ninyo, na gusto lang magsalita. Nagkataon lang, madami sa inyong nakikinig sa akin, kaya nung papunta ako, nagulat ako, dami nagpapapicture eh. Sabi ko, hindi naman ako politiko, wag na kayo pa-picture. So anyway, yun po yung point ko, di ba? Pag in-observe natin, pwede talaga natin masabi na may political persecution sa minority. Manong Chabit, good afternoon po. Manong! O, bilisan ko na para si Manong Chabit naman, ha? So, ito last na lang din pong reminder sa inyong lahat. As long as po nagsasalita tayo, naninindigan tayo tungkol sa mga government actions, mga trabaho po in relation sa trabaho ng public servants natin, huwag po kayo matakot magsalita. Kasi hindi po yan libel, hindi po yan inciting to sedition, kundi ang tawag po dyan, doctrine of fair commentary. Okay? As long as yung kinikriticize po natin yung trabaho nila, actions at yung statements nila. Huwag nyo na po i-criticize yung mga personal nila. Kasi pag personal yun, baka ma-libel kayo dun. Hindi naman siguro kayong mga marites, di ba? Wala naman siguro kayong pakialam kung sino yung kabit ni ganyan. Wala tayong pakialam sa ganyan, di ba? Wala na tayong pakialam kung sino yung mga malakas daw mag-tip, yung mga ganun. Basta yung may pakialam lang tayo kung whether or not yung trabaho ba nila as government servants, public servants, ay sumusunod pa sa Constitution at sa batas. Mag-stick lang po kayo doon, yun lang doon tayo mag-comment, hindi po tayo malalibel dyan. Okay? So yan lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, may fellow taong bayan, mga kasimor. Hopefully po may may naintindihan. Baka isip ninyo, ano lang yan, Constitution, but we have to remember the Constitution is the foundation of our country. If we do not love the Constitution, magkaka-chaos and disorder po tayo sa ating bansa. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.